So right now, ang sermon for today, no, continuation ni siya last Sunday. Ang topic is how to reach out our neighbors. No, mo ni giingon nga gatong giingon ni Jesus na you shall be clothed with power from on high and you will become my witnesses. You will tell others about Jesus. No, in Jerusalem, that is our family, and Judea, that is our neighborhood. No, o gato ang gidiscuss last Sunday igsoon that to reach out your neighbor, you must be a salt that gives flavor, preserves people, and stays true and faithful to the faith. According to Jesus, ang usa ka Kristohanong kinabuhi makumpara siya sa usa ka asin. Kung mingon ka og asin, ang asin naghatag na siya flavor, panlasa sa usa ka sudan para mahimo siyang lami. So igsuon sa dihang nito ka kang Kristo, sa dihang gisurrender na may kinabuhi kang Kristo, sa dihang niingon ka nga, Lord, starting today, I will follow you. You are now my Lord, you are now my Savior, and I will surrender my will to you. And right on that moment, gihimo ka, giusab ka sa Ginoo, o gihimo ka niya nga asin. Inay mong katapad, asin ka. Haskang parata. No? Oh, gihimo kaniya nga asin. Tungod kay asin man kaigsuon, ang imuhang mga silingan, ganahan sa imuha in the sense nga ikaw as Kristohanon maghatag ka og flavor. No? Maghatag ka og pangpanlasa sa kinabuhi. Mubuhat kag maayo. Mahimo kang generous, manggihatagon sa imong silingan. No, friendly na ka sa imong silingan tungod kay gibag-o ka sa Dios. Maybe sa una, sa wala pa ka sa sabakan sa Ginoo, makaingon ka nga wala kay pakialam sa imong silingan, maglagot ka sa imong silingan, di ka ganahan sa imong silingan kay mga marites, libakera. No, wa kay laing maingon nga maayo sa imong silingan, pero sa dihang naa na ka sa sabakan ni Kristo igsuon nahimo na kang asin. O sa dihang mahimamat ka sa imong mga silingan, naanay flavor, naanay lasa. Matingala imong silingan, uy, unsa may nahitabuan ni Juan de la Cruz? Nganong nibkalit man ni kabuutan ning bataan ni? Tapos sa imong silingan, daghan kay gibitbit, naglisod nagbitbit, ni adto ra kag kalit ni tabang ka, tabangan ti ka, uy, milagro. No, sa una manipa, karon mo tabang na. No. Makita na nila igsoon, pinagi ana isip asin ka, malipay sila. O gusto nila unsay nahitabo sa imuha. Tungod kay nakay relasyon sa Ginoo, tungod kay nagasimba ka sa Ginoo, tungod kay nahimo na kang born again not by the denominational name, but by the Spirit of God, then gusto nila ang unsay nahitabo o unsay naa sa imuha. And then also, tungod kay gihimo kang asin sa Ginoo, mahimo kang preservative. Preservative. Nga dili madunot ang usa ka butang. Nga dili mapanos ang usa ka butang. Pasabot ana igsuon, tungod kay spiritual man ka nga preservative, ang imuhang mga silingan nga depressed, downhearted, gusto na maghikog, ngalan nga naa ka didto, silingan mo, kaila ka sa iyaha, bisitahon nimo. Kaila ka sa mong silingan nga grabe nagproblema, gibulugan sa iyang uyab, adtuon nimo, nagsakit, adtuon nimo, i-comfort nimo para ma-preserve ang ilahang kalag. Preservative ka, ina mong katapad, preservative ka. Maunay imahe sa usa ka Kristohanon igsuon. Gamiton ka sa Ginoo para ma-preserve ang ubang tao nga di sila madayunan, dili sila maghikog, o dili sila maimpyerno. Gamiton ka, no? And then ikatulo, no, giingon sa didto, no, sa tuang wali, nga tungod kay asin ka, dapat putli ka nga asin, pure ka nga asin. Kay pag mahaluan ka og yuta, wala na kay pulos. So kailangan ma-maintain ang purity sa asin. Kailangan faithful ka sa imuhang pagtuo dinha kang Kristo. Kay kung faithful ka igsuon, bisag asa ka ibutang sa Ginoo, sa trabaho, sa eskwelahan, sa inyuhang lugar, mo ka naasyog ka, mahimo kang panlasa, mahimo kang preservative sa mga tao, o daghang mabless tungod sa imuha. Amen? Kailangan siya faithfulness.
purity. Nga ma-maintain unsay gimugna ni Kristo sa imong kinabuhi. Dili baya lalim igsoon nga mahimo kang asin. Sa una, yuta baya ta sa una. Abo lang ta. Pero sa diyang nito, utak ang Kristo, gihimo tang asin. So gusto niya, tungod kay asin naman ka, magpabilin ka nga asin. Amen. Para ma-preserve, para ang lasa nga imong mahatag di mawala, ang preservative nga naa ka dili mahanaw igsuon. So karon, in the other aspect, isgutan nato in Matthew chapter 5 verse 14 to 16. No? Naghisgot si Kristo nga ang usa ka Kristohanon siya kahayag. Kahayag na sad. Tong una, asin. So mo ingon in verse 14, Matthew chapter 5. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. According to Jesus, you are the light of the world. Take note of the word, the light of the world. You are not just a light to the world. According to Jesus, you are the light to the world. Supernaturally, no, sa diyang gihimo kang born again, di ba, nahimo kang asin, karon ni-transform na sad ka, nahimo na ka nga kahayag. And according to Jesus, you are the light of the world. No? O ang purpose sa kahayag igsoon, no, susama daw ka sa usa ka syudad nga naa sa hilltop, isay nakadto nag hilltop. Di ba, pag naa ka sa diversion, makita na nimo diha. No, kanang kaning ay suga-suga diha sa ibabaw niya, abi nimo kanang naay heart, I love something. Nakita mo ana sa diversion. Suga-suga tapos moadto jud ka kay abi nimo lami kay pagkaon. Adtoon jud nimo, curious kay ka. Makita gyud sa tanan, makita. Naa ka sa hilltop. Unana daw ang katuyuan sa usa ka suga. Wala siya gimugna para itago lang. Amen? Wala siya gimugna para taguan, takluban. Gimugna ang suga para makita. Ingnay mo katapad, gimugna ka para makita. Gimugna ka para makita. No? Kahayag ka according to Jesus. No? And in verse 16, ingon din, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Mo di katuyuan sa Ginoo igsoon. Nganong gihimo ka nga kahayag? Nganong ang purpose sa kahayag dili dapat itago, dili dapat takluban? Nga naman, gusto rin sa Ginoo nga paghimuon kaniyang kahayag supernaturally, makita sa tanan silingan nimo nga maayong tao ka, gihimo kang maayo sa Dios, gibag-o ka sa Dios, gipasaylo ka sa Dios, o giubanan ka sa Dios para ang mga tao nga makakita sa imo nga himayaon nila ang amahan nga naa sa langit. Yawa no yan. Imagine na ang imong kinabuhi mo ay mutukmod sa mga tao nga daygon nila ang amahan. Unana ka kuyaw igsoon ang katuyuan sa Ginoo nganong gihimo kaniya nga kahayag. No? O gusto niya makita sa tanang tao. Wala siya plano nga taguan ka. No? Gusto niya sa dihang motuo ka sa iya, makita sa tanan ang imong testimonya. Amen. Nga naa kay testimony nga pag ang tao makadungog igsoon giun sa kapagbago sa Ginoo, they will glorify the Father in heaven. Hallelujah. So to reach out to your neighbor, you must be a light. No, what is that? When you say light, first, you are shamelessly known as a Christian. Kahayag ka igsoon. Kung di nimo ikaulaw nga Kristiyano ka. Amen? Di nimo ikaulaw nga Kristiyano ka. Na pag naa ka sa simbahan, naa ka sa Soul GMC, power kay ka worship. Halos muligid na kang salog sa grabing himaya sa Ginoo. Pero pag naa ka sa Jollibee, di jud ka mo ampo. Ay maulaw ka. Pagkauban nimo yung mga angkol na mga bangas kay mga naong. Mahadlok ka. So di ka magpa-obvious nga Kristiyano ka. If you are a light, you are shamelessly known as a Christian.
Di nimo ikaulaw nga Kristohanon ka. Di nimo ikaulaw unsay gibuhat ni Kristo sa imuha igsuon. Di nimo ikaulaw sa imong mga barkada na kabalo ka nga pag wala sila sa sabakan sa Dios maimpyerno sila. Kabalo ka na. Anong maulaw man ka sa ila? Amen? No? Anong maulaw man ka sa mga politicians, mga boss nimo? Anong maulaw man ka sa mga tao nga kabalo ka spiritually nga wala gyud sila sa sabakan sa Ginoo? Anytime pagkuhaon sila, mamatay sila, kabalo ka asa sila padulong. Tapos maulaw hinuon ka sa ilaha. Magpailang nga Kristohanon ka. That's illogical. Amen? No? You are shamelessly known as a Christian. No, in Matthew 5:14, gingon diri, you are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. Suga ka. So dapat makita ka. Amen? No? Gihimo kang kahayag ni Kristo, dapat musidlak ka. Dapat maghatag kag kahayag, ug dili na nimo itago, ug dili na nimo ikaulaw, kay gibag-o ka sa Ginoo. Inay mong katapad, ayaw ikaulaw ang kahayag ni Kristo. Yes. That's very common problem with many Christians. No, kanang makabati tag kaulaw, maulaw ta kay murag inferior kay ta kay born again, gamay ra tag church, gamay lang ta sa church, tapos murag oy boss, mga millionaire or mga kuyaw na sila principal, mga CEO. So maulaw ka pero wa ka nagunahuna nga sa inyong duha pag mamatay mog dungan kay naglinog. Ikaw ang imong balay sa langit bulawan. Nya kanang tao nga dato nga katapad nimo, kauban nimo pag mamatay, walay balay. Dili balay ang kahulgan, balon. Nga napuno og kalayo. Imagine na. Oh. Diba? Arang-arang palagi kung ang kahulgan magpuyo ka sa kuan, no, nalangkas dalan pero na may kahulgan gud balon nga napuno og kalayo. No? In John chapter 12 verse 42 to 43. According to this verse, many people did believe in him, however, including some of the Jewish leaders, but they wouldn't admit it for fear that the Pharisees would expel them from the synagogue. In verse 43, take note of this, for they love human praise more than the praise of God. Isa day sa hinungdan igsoon, ngano ang usa ka tawo ikaulaw niya ang pagtuo. Tungod kay mas palabihon niya ang pagdayig sa tao kaysa sa pagdayig sa Dios. Nahitabo man na sa panahon ni Jesus igsoon, di na bag-os Ginoo. Oh, sa panahon ni Jesus, daghan kay nituo siya kay kuyaw kaayo. Mga milagro, kaalam, ang pulong, authority, kuyaw di kay di gyud mapiob. So daghang mga Jewish leaders nituo kang Kristo, pero tungod kay mahadlok sila sa mga Pariseo. Mahadlok sila sa mga religious nga tao. Mahadlok sila sa mga tao nga wala gyud na bag-o. Tungod silang pagtuo, wa sila nagpaila nga sumusunod sila ni Kristo. Nga naman, tungod kay ang importante sa ilaha, pagdayig man sa tao o dili pagdayig sa Dios. Mo na'y tendency. Mo nang tungod kay gihimo ka nga kahayag sa Ginoo, gitagaan kaniyang opportunity nga ang imuhang kinabuhi maghatag og pagdayig sa Dios. Mahitabo na sa igsoon kung di nimo ikaulaw nga Kristiyano ka. Ingna imong katapad, ayaw ikaulaw nga Kristiyano ka. Amen? No? Kay imuhang goal sa life igsoon, no, nga dahigon ka sa Ginoo. Kanindot ana, the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of the universe. Maoy mo daig nimo. Wow, kudos! Approve! Kuyawan ni mo eh. Mingon ba? Pero ang King of Kings sa moingon si mo, dili to mga bugoy na, kuyawan ni mo ba yun? No? Kuyawan sag ka. No? I-appreciate ka sa mga amo, boss ni mo, teacher ni mo, di ba? Bukad man ni mong atay. Imagine ang King of Kings, Lord of Lords, Creator of the universe, may mo appreciate ni mo. Di ka kamalanay sa iyang presensya. Kay gingon ba yun sa Bible igsoon? Nga i-announce ka dito? This man is faithful! Mapakta ng mga saints o mga angels.
Kailangan ka na unana ka pag-appreciate. Di ba? Dili alang-alang igsoon. Dili lang posting sa Facebook. Dili lang like sa kuan dito. I-dalon ka dito sa taliwala. I-announce ka sa Ginoo unsa ka kamaayo igsoon. Mao na nga appreciation ang gusto nato, i-desire nato igsoon. Amen. No? Mao na nga appreciation. So ayaw pag-desire, ayaw pag-hunahuna nga daygon ka sa mga tao igsoon. Isa ra gyud mo hunahuna nga daygon ka sa ato ang Dios. Tungod kay kahayag ka. Thoughts to keep. God made you light. God made you light. And it's not because you are righteous. It's not because you are good. It's not because you are worthy. No. God made you light supernaturally because of what Christ did on the cross for you and me. He made you light. Di na kaya sa tao igsoon na kaya nimo himuon nga kahayag imong kaugalingon. Only by the grace of God you will become the light of the world. So sa dihang gihimo ka nga kahayag sa Ginoo, ayaw sayangi kay grasya na sa Ginoo. Gihimo ka nga kahayag sa Dios. Ikaduha, your purpose is to give light to everyone. Ang katuyuan sa imong kinabuhi igsoon nga maghatag kag kahayag sa tanan. Gimugna ka sa Dios supernaturally and by His grace, and then ang katuyuan sa Dios imong kinabuhi mahimo kang kahayag sa uban. Ang ikatulo, don't be a secret disciple of Jesus. Don't be a secret disciple of Jesus. Kaysa dihang namatay si Kristo igsoon, wa baya niya gitago ang iyang gibuhat igsoon. Sa dihang giluwa-luwaan siya, gibugal-bugalan siya, kitabunan ng iyang mata, tapos gisumbag siya, tapos giingnan siya, prophesy. Kinsay nagsumbag nimo. Gibugal-bugalan siya, gihubuan siya in public. Gi-crucify siya in public. Gi-humiliate siya in public. Nganong pag makristohanon man ang usa ka tawo nga gigrasyahan, giluwas sa Ginoo, gusto man maging disciple in secret. Amen? Di na siya mag-connect igsoon. The moment you choose to be a secret disciple, you mock what Christ did on the cross. You mock. You blaspheme Christ. Tungod kay si Kristo wa kaniya gikaulaw. Ang cross may mo remind sa imo ha nga wala na ulaw si Kristo sa dihang gipakamatyan kaniya. Busa ayaw sad siya ikaulaw. Ayaw tawaga og ayaw og sugot nga mahimo kang secret disciple. Tingnan mo katapad, you are not a secret disciple. You are not a secret disciple. Ikaduha, to reach out your neighbor, you must be a light. Second, you are constantly shining for God. You are shameless of your faith, and you are constantly shining for God. Tungod kay gihimo nga kahayag ug ang katuyuan para mo mahayagan ang mga tao. Ang gusto sa Ginoo tungod kay kahayag man ka, dili ka moundang og sidlak sa kahayag nga gibutang ni Kristo sa imuhang kinabuhi igsoon. In Matthew 5:14-16, gingon din in verse 16. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Ang kahayag nga gusto ni Kristo makita sa imuhang igsoon, ang imuhang mga maayong buhat. Amen? Inumdumi ni igsoon. Ang imuhang kahayag ang mga maayong buhat na imong pagabuhaton para mahimaya ang Dios. O kanang mga maayong buhat igsoon, dili na siya mo hinungdan nganong maluwas ka. Amen? Nibuhat kag maayo, dili para maluwas ka. Amen? Giluwas ka mo nang nibuhat ka og maayo. Amen? Klaro ba taan na igsoon? Amen? Maski na mag-edit-edit diha tapos i-viral ko dito. Karuhon na to ni. No? Gihimo ka nga kahayag sa Dios para mambuhat kag mga maayong buhat, para mahimaya ang Dios, mo na imong purpose. Pero dili na mao ang makaluwas nimo. Giluwas ka daan, gihimo ka nga kahayag ug gusto sa Ginoo nga mo shine ka.
Mubuhat kag mga maayo. Kay pag mubuhat kag mga maayo igsoon, ang mga tao nga maka-witness sa imong kamaayo, himayaon nila ang amahan. Mo nang ang gusto sa Ginoo igsoon, di ka muundang og buhat og maayo. Amen? No, walay hulong imong pagbuhat og maayo igsoon. Matag adlaw, matag karon ug unya, mubuhat jud kag maayo. Nga naman, ang katuyuan sa imong kinabuhi para mahimaya ang amahan. Amen. Amen. No? And according to Ephesians chapter 5, verse 8 to 9, for once you were full of darkness. Gipahinumduman ni Apostle Paul. No? Ang simbahan nga sa una napuno kag kangit-ngit. Amen. Karelate ana, kasabot ana, unsay pasabot ana. For once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. Asa gikan ang kahayag igsoon? From the Lord. Amen. Munay legit nga kahayag. Pag from the Lord kanina igsoon, si Lord jud ang mahimaya. Amen? From the Lord. No, according to Apostle Paul, but now you have light from the Lord, so live as people of light. Puy-an nimo igsoon. No? Nakadawat kag kahayag gikan kang Kristo, puy-an nimo sa mga ikaw katawhan sa kahayag. In verse 9, for this light within you produces only what is good and right and true. According to Apostle Paul, ang kahayag na imong nadawatan diha kang Kristo, mao nay mo produce og maayo, mao nay mo produce kung unsay tinuod, o mao nay mo produce kung unsay tama igsoon. Mao nay tinuod nga kahayag. Amen? So mga butang nga dili iya sa kahayag, mga butang nga imong ginabuhat nga dili iya sa kahayag, gusto sa Ginoo nga imuha ng buhian. Ina imong katapad, buhiin na. Buhiin na ng baktin nga sige nimo guyod-guyuron. Buhiin na. Dili na ikaw. Wala na mao. Dili na mo connect sa imong tinuod nga identity, kahayag ka. O gusto sa Ginoo nga kahayag lang ang mogawa sa imong kinabuhi. Sa una gikan kas kangit-ngit, napuno og kangit-ngit ang imong nahuna kasing-kasing kinabuhi. Ngayon si Kristo, kung ang mata kangit-ngit, tibok lawas kangit-ngit. Kung ang mata kahayag, tibok lawas kahayag. Sa una, tibok lawas na to, puro kangit-ngit, igso na to ang una-una. Pero sa dihang nito, takang Kristo, gihimot ang kahayag. O dito na nagsugod, muproduce na tao mga maayong buhat, igsoon, mga tinuod o tama nga binuhatan. Thoughts to keep. To be a light means to be a doer of good deeds. Amen? No, dili na to gamiton ang grasya sa Ginoo nga mo justify sa tuang mga mali nga binuhatan. Na pag masayop ta, ang dapat mangud natong buhaton igsuon tungod kay naman tas kahayag, pag natay mabuhat nga dili iya sa kahayag, mangayo tagpasaylo, maghinulsul ta og mobalik ta sa kahayag. Mao gina siya igsuon. Constant na siya. Pero dili dapat ang attitude na pag magkamali ka, nabulasot ka, na kay nabuhat nga dili mao, dili iya sa kahayag, moingon ka, sige lang, by the grace of God, okay raman ko. Di gani mo i-justify. Nga naman, ang hagit sa Ginoo, ang taha sa Ginoo, no, ngalan nga kahayag ka, gusto niya that you are a doer of good deeds. Second, true good deeds make people glorify God. Ang mga maayong buhat igsuon, klaro na siya. Sa una, mubuhatag maayo para himayaon ta. Amen? Kaya testing anak. Sa una, akong goal sa una, high school ko, first year high school. Ang goal nako sa una, ako'y mahimong pinakabuutan nga estudyante sulod sa classroom. Mao na akong goal. So pag may naay mayabo, ako din ay una mo kuhag daspan og silhig. Pag naay hugasunon, pag naay mga buhaton, maning kamot jud ko. Kaya ako ang goal, ako'y mahimong pinakabuutan nga estudyante. Og naging successful jud ko. Gitawag jud ko, grabe talaga. Naman to'y classmate na mo from Manila. Grabe talaga si Glenn, ang bait-bait niya. Grabe talaga. Karon nakaaway bitaw na ako akong isa ka classmate nga babae. Nagsinumbagay mi. Di day kubutan. No? Una na to sa una. Maningkamot ta para dayon ta. No? Maningkamot ta mabuhatag maayo para mahimaya ta. Pero karon igsoon tungod kay kahayag ka, true good deeds make people glorify God. Amen? Imong maayong buhat, ang Dios ang mahimaya. Katulo, because God's light is within you,
you will never stop producing good works. Hantod na ang kahayag ni Kristo sa imong kinabuhi igsoon, di gyud ka maundang og buhat og maayo. Di gyud ka makapoy mabuhat og maayo. Di nimo mapugnan imong kaugalingon mabuhat jud kag maayo. Pero pag mawala na ang kahayag ni Kristo, pasabot ana, di nakaluwas, apostatize na ka. Wala na ka sa sabakan sa Dios. Bisag unsaon nimo buhat og maayo, mogawas jud ang imong kadautan. Unang naay mga Kristohanon, matingala ka, nawalihan naman niapil naman ni mga seminar. Ikapila naman ni natumba. Nagkirig-kirig na ni ikapila. Gibaptismohan na ni ikadaghan. Hapit na nalumos. Na cardiac arrest. Pero wa man gihapon na bag-o. Lahi man gyud ginabuhat. Isaray pasabot ana igsuon. Wala na ang kahayag ni Kristo. Pag mawala na lisod na kay mabuhat og maayong butang. Unang igsuon, antod na pa ang kahayag ni Kristo sa imong kinabuhi, be with the flow, with the light. Buhat unsay dapat nimong buhaton mahimaya ato ang buhi nga Dios. No? Ikatulo nga punto igsuon, this is the last point. First, you are shameless about your faith. Wa nimo gikaulaw imong pagtuo, kahayag ka. Ikaduha, no? You are constantly shining for God. Tungod kay kahayag man ka, wa nimo gikaulaw imong pagtuo, di ka maundang og buhat og mga maayong buhat sa imong mga silingan. Pinagi na mahimo kang kahayag. Ikatulo, you are fearlessly exposing the darkness. Tungod kay kahayag ka, di ka mahadlok mo expose og kangit-ngit igsoon. Ngalan nga kahayag ka, dili gyud na nimo tuyoon, mahitabo gyud na. Tungod kay kahayag ka, tanang butang sa imong palibot nga dili iya sa kahayag ma-expose. Ma-expose. Di gyud na mapugnan igsoon, mahitabo gyud na siya. No, in John chapter 3 verse 20 to 21, all who do evil hate the light and refuse to go near it for fear their sins will be exposed. According to the word of God, ang mga tao nga dautan og nagbuhat og dautan igsoon, they hate the light and they don't want to go to the light tungod kay ma-expose ang ilahang sala. Manang matingala kay igsoon na kay mga Christian nga kaila pagbasahan nimo bersikulo di mo tubay. Tingala ka. No? Isgutan nimo about God, about law, kuyo ka ang Ginoo, Bible verse, di mo tubay. Nga naman, kay ma-expose di ay igsuon. Ma-expose ang kangit-ngit sa kasing-kasing sa tao. No, kay nag-ingon na ang pulong sa Dios. No? All who do evil hate the light and refuse to go near it for fear their sins will be exposed. Kung kahayag ka igsoon, di ka mahadlok mo expose og kangit-ngit. Magpadayon ka. Kaya kung dili ni mo expose ang kangit-ngit igsoon, ang tendency mo blend ka sa kangit-ngit. Pag dili mo danag sa imo ang katarong sa Ginoo. In verse 21, but those who do what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants. Katudong mga tao nga nibuhat og tama moadto gid sa kahayag kay para makita nga ilang binuhatan igsoon no maoy gusto sa amahan. No, makita nimo di gyud magmix. No? Tinuod igsoon nga dapat di nimo ikaulaw imong pagtuo, dapat mailhan ka nga Kristiyano ka. Ikaduha, dapat di ka maundang og mayong buhat. Ikatulo igsoon, pinaagi sa imong kinabuhi ang imong mga silingan makabalo sila nga wala day sila sa sabakan sa Dios. Pinaagi sa imong kinabuhi, ma-discover sa imong mga silingan nga layo pa day kay sila sa tinuod. Kinaay mga tao igsoon, sama nato sa una nga abi nilang tarong nga tao sila. Abi nilang tarong nga tao sila. Oh. Pero sa diyang makahimamat silang tinuod nga tarong nga tao nga iya sa Dios, ma-discover nila igsoon nga di day sila tarong. Tinuod na siya. Nako ikauban sa trabaho sa una, Davao Christian. Gitapa jud mi intentionally sa principal. Kaya ako ang kauban sa trabaho, Catholic siya by birth, pero atheist ang iyang gina-follow nga preacher. Christian sa una nga atheist. Sige siya share sa ko about atheism. So giwarningan na guys ang na-indoctrinate na ka kay atheism, asa mamis lang gyud daw siya unsa ana. Tapos para siya tarong nga tao siya, buutan nga tao. Nya magsige siyang panghinaway sa mga pastor. Kay
naman pod goy pastor nga badlungon, igsuon. Nay pastor nga minyuono na ibuntisan ang iyahang partner, nya nasakpan man niya kay iya man gi-compute. Uy, kasal June. Nigawas ang bata. February kulag isa ka bulan. Asa pastor. Ay nagsaba pastor. Kana kay si kuan pastor. Oh, sa dihan nagbinyo na pastor. Gi-compute nako pastor ba? Oh, kay nikalit lang magugminyo. Nya kay pastor skin niya pastor, affiliate pastor. So, gi-compute niya, kulang daw isa ka bulan. Kamaw ba? Sir, yawa ni mo sir, how din mo compute eh. Wadyo kabalo. Oh. Tapos, napoy mga pastor's kid, mga badlungon sa kayo. Pastor, kana gay si kuan, pastor. Ingon na pastor, ading na dota na sila pastor, pag wala ilang papa, di kan magmisyon. Na, ginaingon na niya sa kuha. Sa ako, naingon na pag-kuha mo ba, sir? No, hantod sa kami nagtigi. First, sige niya libakon ang mga pastor, ang mga anak og pastor, kay, di ba, kay mas buutan man siya. Karon kami na yung nagtigi. Niabot ako sa kaadlaw na, naglalis yun mi. Nagdebate yun mi. Usa kaadlaw ni ana, napildi yun siya. O natingala iyang mga barkada nga bugoy kayo igsoon. During sa Bible study namo sa mga teachers, di man na nag-aapil. Tingala sila nga ni-apil. Ni-apil sa mo ang grupo niya. Sige siya kansawan, uy, sinusur, kay Korean na lahi diya. Ibugal-bugalan siya siyang mga barkada. Rawa siya na nung baling, ni-apil siya sa mga. So nakita niya ang legit. Na naa pa di ay legit nga pastor. Naa pa di ay legit nga Kristohanon. Unana ang impact igsoon. Pag ang imuhang kahayag, di ka mahadlok mo expose of darkness igsoon. E pag naa sila bugal-bugal, mo istura sila binastos, badlungon man ako. Sir, di ba na maayo, sir? So, ano, sir? Kato mga pastor's kid nga moadto sa amuang table, mo storyag mga binastos. Pastor's kid, ha? Tala ni mga pastor's kid. Say pastor's kid, dire. Oh. Di mo ulaw musultig mga binastos. Nya ako itigbara. Oh, ako itigbara. Hantod sa naundang ilang barkada, eh. Kay KJ kay ko. Paghawa siguro na ako, askan lang lipaya. Pero igsoon, identity nimo, kahayag ka, di mo na ikahadlok, igsoon. Ayaw kahadlok. Kay maabot ra ang panahon, pag consistent ka mo, daog yun ang Ginoo sa imong kinabuhi, igsoon. O kato mga iyas, kangit-ngit, mahimo silang inferior. O wala sila choice, kundili, mutuman, musubay sa unsay tama, igsoon. Amen? No? Ang gingon din ni igsoon, in 1 John chapter 1 verse 5 to 7. This is the message which we have heard from him and declared to you, that God is light and in him there is no darkness at all. Kahayag ang Dios ug sa iyaha wala gayoy kangit-ngit. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Kumingon daw ta nga iya tas kahayag pero atong binuhatan sukwahi sa unsay iyas kahayag na makakta o gula ang kamatuoran sa tuwa. Kay dapat manggod, pag naa ka sa fellowship sa kahayag, tapos na kay binuhatan nga di mao, niya na-expose nga dili siya mao, maghinulsol ka sa mga sala. Maura gina siya igsoon, walay shortcut ana. No? Walay paatik-atik ana. No? In verse 7, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. You see that? Pag mulakaw daw ka sa kahayag, mao daw na'y tinuod nga fellowship. So dili na fellowship igsoon, nga iya kas kahayag, tapos imong mga kauban ka fellowship, mga iyas kangit-ngit, dili na siya fellowship igsoon. Ang tinuod nga fellowship, tungod kay iya kas kahayag, muuban kag mga tao nga iya pod sa kahayag. Dili tungod nga perpekto mo, kundili, pinaagi niya na igsoon, makasala man tuod ka, mapandol man tuod ka, pero ang promise igsoon, no? And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Dili na siya perfection. Assurance na siya. Mapagpilion nimo ang kahayag, muuban ka sa kahayag, mupuyo ka sa kahayag, dili pasabot perpekto ka. Masipyat ka, na kay mabuhat nga sayop, pero ngalan nga naa ka sa kahayag, makapanginulsol ka.
makapangayo kag pasaylo. Dili nimo i-cover ang imong sala, dili ka mamakak. Amen? No? Gamito nimo ang opportunity nga mahugasan ka sa dugo ni Kristo para the more pa jud ka mabag-o pinaagi sa kahayag iya sa Dios. Amen? No? Munang ayaw kahadluki ang kahayag igsoon. Una kay mabati sa imong life, mayong ka pastor. Dugay-dugay na gyud, taon-taon na jud ko, pero napad jud darkness sa kuang life. Ang kasulbaran ni ana igsoon, idot-dot imong kaugalingon sa mga butang nga iyas kahayag. Idot-dot. Sabay og mga tao nga naninuod silang Kristohanon nga kinabuhi. Kahayag man na sila para nimo. Sabay sa ilaha. Pag naa sila makita nga sayop, ingna sila nga, Brad, pag namoy makita sa kuang nga sayop, ana, tabangi ko ninyo, kay gusto sad ko maparihan ninyo, gusto sad ko mabago, gusto sad ko magamit sa Ginoo. Pag una na igsoon, matuman ang pulong sa Ginoo. No? That the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. That's the true fellowship. Fellowship sa kahayag. Igsoon. Kay kung muhawa ka, kay nakay kangit-ngit, nakay mga kangit-ngit sa imong kinabuhi. Tapos every time musimba ka sa every time maminaw ka sa wali, magsigi kang kaigo. Oh, alam man na siya igsoon. Pag muwali si pastor, magsigi kang kaigo, magsigi kang kaigo sa pulong sa Ginoo. So mayong kaalain lain man akong paminaw, di man kay ko feel blessed kasi ko kaigo. So di na lang ko musimba, sumuuban na lang kas kangit-ngit. Amen. So unsay kapadulungan nimo ana? Impyerno igsoon. Impyerno. Ikalipay nimo na igsoon na matag karon ug unya, matag Domingo, pag maminaw ka sa wali, nya maigo ka, pasabot ana, naakas kahayag mo na na-expose. Ug tabangan ka sa Ginoo nga mabag-o ka. The blood of Jesus Christ will cleanse you from your sin. Tabangan ka sa Ginoo nga magpabilin ka sa kahayag. Thoughts to keep. Your light will lead people out from darkness. Mo na tinuod nga kahayag igsoon. You are the light of the world. O kagaymoang kahayag isip Kristohanon, mo'y mutabang sa mga tao nga naa sa kangit-ngit, nga muhawa sila sa kangit-ngit. Amen. No, wala ka dito para maingon nga, okay, sige, palayo lang mo, tama yung God, inom mo, sige, drug, sige. Mao ba, okay ra ba? Pero ngalan nga kahayag ka, mo expose ka sa ilang kangit-ngit, o tabangan nimo sila, no? To go out from darkness. Ikadua, your light will cause people to see their own sin. Ang imong kahayag igsoon mo cause sa mga tao nga makita nila nga sayop sila. Nga makita nila nga layo pa sila sa tinuod. Lain mga tao igsoon na sa diyang sa una wa kay basa-basag Biblia, labi na imong pamilya, mga silingan. No, sa una wa kay basa-basag Biblia, wa sila nang hinaway nimo. Pero sa diyang nibasa na kag Biblia, nasakpan kasi mong mama, papa, o imong mga silingan, sawayon dayong kanila. Ingnon dayon kanila, hoy, naunsa naman ka, mabuang jud ka. Kaya mabasag Biblia, mabuang. No? Sawayon kanila, no? Tawagon kanila, bisag unsa. No? Pero igsuon, pag magpadayon ka, madiscover nila, uy, kuyawa ninyo, himbasa nag-Biblia, di na mamalikas, di na magwala, di na manglibak, ni-resign na sa pagkamarites. Uyawa ninyo, So kita, mga kamarites, ano sa man ta mo resign? No, makunahuna ang mga marites na dapat mo resign na pud sila. Kung adik kag Dota og ML sa una, naibalaan nila nga ni-resign na ka sa Dota og ML, madiscover sa mga Dota addict og ML addict, uy, ni-resign na si Kuan, nga to ang leader. So kita, kano sa man ta mo resign? Kaya ka naman itong pulahag mga mata. Mura na tag mga abat. No? Way tulog, way kaon, payat na kaayo. Huh? And third, your light will give people hope of being forgiven. Kani may nakanindot igsoon. Huh? Ang kahayag sa imong kinabuhi, maghatag og paglaom sa uban nga mapasaylo po di ay sila. Mahawa sila gikan sa kangit-ngit. Ma-expose ang ilang mga sala. O mapasaylo sila sa ilahang mga sala, bisag unsa pa na kangit-ngit, kaya na pasayloon sa Ginoo, mahitabo na siya pinaagi sa imong kinabuhi igsoon. Amen? Inay mo katapat, be the light of the world.
word to remember. To reach out to your neighbor, you must be a light that shamelessly shows your faith, constantly does what is good, and fearlessly exposes what is not of God. Let us all stand.